What's up sa inyo mga tropa? Alam ko matagal nyo nang nire-request sa akin na gumawa ako ng tutorial kung paano gumawa ng button pins. Sa totoo lang mga tropa, napakatagal na ng button pins machine ko. Parang merong 2 taon na rin. Medyo tinatamad kasi ako dahil medyo mahaba yung paggawa talaga neto. Dahil step by step, kung gusto talaga ituro sa inyo to. Kasi alam ko yung mga nanonood sa atin, hindi lahat fast learner. Meron dyan na mga matagal makagets. Kaya gusto ko explain ko talaga sa inyo from scratch at lahat sasabihin ko, pati materials, yung mga ganyan, and simulan na natin. Meron tayong mga kailangan na gagamitin dito. Syempre para naman presentable natin na ibenta yung ating mga button pins. And syempre kung medyo pang display lang, hindi nyo nakakailanganin yung mga iba dito. So eto na, simulan na natin. Kailangan nyo ng OPP plastic. Nakadepende sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo dito. Pero pwede yung mga 3x5, eto kagaya neto 4x5, yung mga ganyan, or eto 3 1/4 by 3. Ang bibilihin nyo dito yung merong adhesive. Sobrang mura lang talaga neto mga tropa, at sinasabi ko sa inyo, pwede kayong mag-stock ng mga OPP plastic na kahit na anong sukat dito sa mga future ninyo na ika-craft, kasi mas maigi na may mga stock kayo niyan para hindi na kayo maghahagilap pa. And next natin nakakailanganin etong double-sided photo paper na glossy. Ang ginagamit ko 120 GSM para dun sa pinaka-packaging niya, yung pinanglalagay ko ng design, and dun naman sa pinaka-backdrop, kailangan ko doon ng 250 GSM. Malalaman niyo yan kung ano yung backdrop mamaya. And syempre, kailangan natin ng keychain, embossing machine. Ito yung ginagamit ko para naman merong paghawakan yung pinaka-button pins natin dun sa pinaka-backdrop. At etong pinaka pang DIY na pang craft na to, etong puncher na to, napakaraming project niyo siya magagawa. Sa totoo lang, kung talagang into printing business ka or etong crafting na part ng printing business, sobrang ganda na etong gawing investment talaga, sa totoo, promise mga tropa. And syempre kakailanganin natin ng machine. Eto yung plastic or hard plastic na button pin machine. Eto katagalan na puputol yung pinaka hawakan niya dyan, yung pang press na babali yan. Syempre hindi naman to immortal kasi plastic yan or hard plastic. Kung mapapansin nyo, medyo mura-mura siya kasi may downside kasi siya sa katagalan. Sabihin natin baka nakaka-1,000 or 500 ka na naka-craft na button pins, na babali yan kakaganyan. At syempre masakit din sa braso yung paggawa ng button pin machine natin. Nasa sa inyo kung gusto nyo tong itry yung medyo mura pa lang. Ako nag-attempt ako bumili neto pero kinancel nung seller, hindi siya nagtuloy kasi medyo sale ko siya nabili. So ang nangyari, ang nabili ko eto, yung pinaka lifetime na. As in, masasabi ko sa inyo, baka yung anak ninyo may anak na rin, eto buhay pa. Sobrang tibay na ito mga tropa, nakailang bagsak na sa akin, and nakakarami na rin ako nagawa ng button pin. Sabihin natin na estimated ko parang mga around 3,000 something na rin yung nagagawa ko, and okay pa rin yung machine ko na to. Sorry mga tropa dahil medyo natagalan ako sa paggawa ng content na tungkol dito. Medyo may kamahalan siya sa totoo lang, pero it is a good investment talaga. For sure, 100%. May mabibili ka rin na ganito, 6,000 something lang. Meron na rin siyang kasamang molde na 2.25. Ganito yung sa akin. Ganyang klase. Pero eto yung ganito yung gold na may kasamang 2.25 na molde. Pwede ka naman din bumili netong pinaka body lang ng machine, and syempre kung medyo may pera ka na, bili ka na ng pinaka molde. Napakaraming sukat netong mga molde. Merong 1.75, 2.25 na eto yung pinaka normal size ng button pins, and meron namang 3 inches, medyo may kalakihan na yan. Ayan yung mga presyo niya. So ayan, nagkaka-idea na kayo sa mga presyo. Pero kung medyo nagtitipid ka, marami naman na mga brand na mura, siguro itry mo muna yung ganito. And syempre dito sa channel natin, meron akong gustong i-share sa inyo. If you buy cheap mga tropa, you'll buy twice mga tropa ko. Yan talaga yung pinaka na-experience ko sa talambuhay ko, no? Kapag cheap yung mga nabibili mo, bibili ka ulit ng panibago na maganda. Pero kung syempre gusto mo na mag-accommodate ng ganito, pwede rin naman
naman talaga to. Tiyagain mo lang, ingat ka lang sa pag-press kasi dun talaga nababali yan. So next natin na kakailanganin, meron tayong button pin, yung pinakalata syempre. Merong mga klase-klase rin neto. Ako ang ginagamit ko yung galing China kasi para sa akin mas maganda yan. Hindi ko na maalala kung saan ko napanood na YouTube channel yon, pero sabi niya dun sa vlog niya, mas maganda daw gamitin etong mga China kesa dun sa mga local na mga lata. Meron kasi mga local na lata, eto ipapakita ko din sa inyo. Kapag bibili kayo ng ganyan, may mga klase-klase yan. Eto China, ganyan, di ba? And meron din na local. Hindi ko alam kung ano yung pagkakaiba sa totoo lang kasi hindi pa ako bumibili na itong local. Pero kung mapapansin nyo siya, medyo mura siya, 500, 200 pieces na. And yung China, 600. Ako kasi mga tropa, meron talaga akong sariling pananaw para sa akin mas mahal mas okay, 'di ba? Yun yung parang ko. Pero syempre hindi ko rin inalam kung ano yung pagkakaiba nitong dalawang to. Pero meron yung pagkakaiba. Nakalimutan ko lang yung vlog na pinanoodan ko dati. Pasensya na kayo. Pero nasa sa inyo kung local yung gagamitin ninyo. Parang sabi sa akin kung hindi ako nagkakamali, hindi pala sinabi sa akin, napanood ko. Parang mas laging mabilis mag-deform or hindi siya na-perfect yung pagpipress using the local brand. And mas maganda yung pagpress na itong mga galing China na lata. Yun yung parang pinaka naaalala ko. Pasensya na kung mali yun, pero sa naaalala ko, dun ako nag-come up, kaya China yung binibili ko na lata for button pin. At kung makikita ninyo mga tropa ko, sa mga nagbibenta ng button pin or mga nagka-craft, gagamit din kayo dito ng photo top. Kung glossy lang naman yung gusto ninyong gamitin, kapag bumili kayo ng pinakalata niya, meron na siyang kasamang pinaka-film. Hindi mo na kailangan gumamit ng pinaka-photo top dahil meron siya kasamang transparent film. Eto mga tropa, kung 200 yung nabili mo na ganito na pieces, 200 pieces din yung makukuha mo na ganito. And syempre, yung pinaka nasa back base niya or eto yung pinaka plastic base, 200 pieces din. Pero kung gusto mo naman na merong mga effect na mga ganito na heart, holographic or etc. or matte or leather, nasa sayo kung yasen yung gagamitin mo. Ako kasi eto yung ginagamit ko. And pwede rin naman gumamit ng mga coif. Okay lang din naman yan. Nasa sayo kung ano yung gagamitin mo. Pero kung glitter yung gagamitin mo, I highly recommend eto yung gamitin mo na coif. Kasi mas maganda yung glitter effect netong coif na photo top. And syempre kung gagamit ka ng photo top, kailangan mo dyan ng machine dahil cold laminating yung gagamitin mo. And nire-recommend ko dito na bilihin ninyo yung mga heavy duty na, yung kagaya neto, yung ganyang machine. Kasi talagang tatagal talaga sa inyo to, hindi kagaya nung mga iba. Ang ginagamit ko nga pala na brand dito yung Opicom. Pero nasa sayo kung coif yung gagamitin mo. And kung wala ka naman na laminating machine dahil cold laminating yung kailangan, pwede ka naman bumili na lang neto kung medyo wala ka pang budget dun sa machine. Ipipress mo na lang or gagamitan mo siya ng squeegee. Ito yung squeegee Pro Max. Ilalagay ko sa description etong ganito para hahagudin mo na lang siya manually. Nung una hindi ko to alam na pwedeng gumamit ng photo top para dun sa pinaka rainbow effect niya kagaya niyang nakikita niyo sa screen. Pero I found out na ganito lang pala yon. So sana magkaroon kayo ng idea dahil dito at magawa nyo rin siya. And syempre nalaman nyo na yung mga materials and magpo-proceed na tayo dun naman sa design. E-explain ko muna sa inyo. So kung nakikita ninyo, ang ginagamit ko talaga ay Silhouette Studio. Kasi hindi ako gumagamit ng Adobe Photoshop. Medyo komplikado para sa mga newbie na alam nyo, mahirap naman talaga gumamit ng Photoshop. Etong Silhouette Studio, pwede nyo tong i-download lang ng free. Eto lang talaga yung ginagawa ko. So eto yung design ng customer ko nung nakaraan. And eto naman yung tinatawag na backdrop. At dito mo ilalagay, eto yung parang magsisilbi niyang design sa likod. Kasi parang napaka-normal tignan kung wala kang ganito. Presentableng tignan pag may backdrop, sa totoo lang. Nasa sa inyo kung papaano kayo mag-design ng ganito. Pero mamaya tuturuan ko rin naman kayo kung papaano mag-design ng ganyan. And syempre, eto yung ating mga iba pang backdrop. Nasa sa inyo kung papaano talaga kayo gagawa niyan. And eto naman yung inilalagay dun sa
pinaka-packaging natin, yung parang pinaka-kalawitan or yung nasa pinaka-top part niya. Hindi ko alam kung anong pinakatawag dun eh. Pero ganyan lang gumawa niyan. Ang ginagamit ko dito, 120 GSM. And ang ginagamit ko naman dito sa pinaka-backdrop niya, 250 GSM. So, ngayon, start na natin i-explain kung paano gumawa ng pinaka-bilog. Kasi mga tropa ko, kung magpe-press kayo niyan, sa una, sasablay-sablay kayo kasi hindi nyo alam kung gaano lang kalaki yung pinaka-bilog, yung size ng pagkabilog niya, kung saan yung lalagay yung pinaka-design. Ito kasi yung 2.25, ang pinakasukat niyan, around 2.7 or something, mga ganyan. Pero sa akin, ito ang ginagawa ko mga tropa, no? Mag-proceed na tayo sa design. Ito yung pinaka-design ng customer ko. Pero yung pinaka-raw, ito, ipapakita ko din sa inyo. Ito yung ibinigay sa akin ng customer ko na design. And yung isa naman ay eto. Yan. So kung naiisip ninyo, hindi siya circle, 'di ba? And papaano ko siya bibilugin para maging matransfer natin sa ganito. Halimbawa, may mga customer nga kayo na ang ibibigay na design sa inyo hindi bilog. So ang una ninyong gagawin, eto, hindi nyo kailangan ng skills dito. Dahil uso na ang AI, dapat mag-adapt kayo. Kung hindi kayo marunong gumamit ng ChatGPT, aralin nyo na mga tropa. Dito sa ChatGPT, ang gagawin nyo lang, i-click nyo syempre at turuan nyo muna si ChatGPT kung anong gusto mo siyang maging klaseng AI. Sabi ko dito, act like the best graphic editor, 'di ba? Ganyan yung una ninyong gagawin. Syempre, kapag si ChatGPT feeling editor na, isend mo na yung pinaka-logo mo or yung logo ng customer mo na naka-rectangle or square or kahit na ano pang design yan. Sabi ko dito, transpose this design into circle design. So, ayan, ginawa niya na siyang circle. Kasi kung hindi yan circle, mga tropa, kapag ida-drag and drop natin yan, dito sa pinaka-bilog natin, ang mangyayari dyan, ganito. Sampulan ko muna kayo ha. Ida-drag and drop ko yung design na yon dito sa ating Silhouette Studio. So nakita nyo, 'di ba? Hindi siya saktong-sakto na pinakaganito. Kaya kailangan mo siyang i-transpose into a circle design. And eto naman ang ginawa ko dito sa isang design ng customer ko, kinuha ko lang yung pinaka-background niya. Kasi kung hindi ko kukunin yung pinaka-background niya, ang mangyayari dito, sablay yung pinakasukat niya. So proceed na muna tayo dito sa pinaka-design ng sukat natin. So eto yung original. Ang gagawin ko dito, meron tayong 3 layer na gagawin. A-ungroup ko muna siya. Ito yung sukat ng pinakabilog nung button pin. And ito naman yung pagkadating sa pinaka-background. And ito naman yung sukat ng pinakabilog nung pinakamolde. Ang isinusukat ko doon, 2.690. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko siya sinasaktong 2.7. Kasi mga tropa, may mga senaryo na sumasablay din kapag sobrang kapal nung pinaka-outer edge niya, hindi siya nagka-clamp ng maigi. And eto naman, pang background ko siya. Kung napapansin nyo, or yung nakikita nyo na ibang mga button pins, may mga design pa sila na text dito sa nakapalibot. Pero other vlogs na lang natin yon. Eto muna yung pinaka-basic. Eto yung parang pinaka-backdrop niya or pinaka-background niya, 2.637. Eto yung pinakasukat niyan. And kung gusto nyong i-avail etong layout natin, message lang kayo sa ating Facebook page. Or syempre napakadali lang din naman gawin nito. Gawin nyo na lang, wag nyo nang i-avail sa akin, no? Ayan mga tropa, 'di ba? Tandaan nyo lang yung mga numbers, 2.637. At eto naman yung nasa pinaka surface, yung pinaka design lang talaga. Kasi kung eto mismo yung gagamitin natin na hindi na tayo gagawa ng pinaka background niya, ang mangyayari niyan, sasablay siya mga tropa ko kapag inilagay natin siya diyan. Ida-drag and drop ko. Ayan. So isipin nyo, 2.37 yung pinaka sukat, 2.25 nga lang yung pinaka surface, pinaka lata. Ayan o, 2.25 lang yung pinaka surface na itong lata. So kung hindi nyo nagagets, ganito. So eto yung pinakasukat lang talaga ng dapat nalalagyan nyo ng design. Kapag inilapat nyo siya dito mga tropa, kung nakikita ninyo, i-zoom ko lang, etong kulay white na to na other design, bibilog siya or ayun yung isa sa mga magka-clamp dun sa pinaka-lock nung button pin, 'di ba? And kung
ang gagawin nyo naman, hindi na kayo gagawa ng pinaka-background niya, or kung eto lang yung mismong paglalagyan ninyo, yung pinaka drag and drop, eto ang mangyayari naman. 'Di ba? Inilagay nyo na yung design dito. So kung wala kayong ganito na backdrop, kapag inilagay nyo yan dito sa pinaka button pin, ganito ang mangyayari niyan. 'Di ba? Ang pangit, walang background dito. Ang mangyayari, kulay puti yung pinaka nasa likod niya. 'Di ba? Ayun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kaya dapat meron ka pa ring background. Ganyan yung mangyayari. 3 layers yung ginagawa ko talaga. Kasi ang ginagawa ko minsan, naglalagay din ako ng advertisement dito sa button pins natin, yung nakapaligid na text, pero sa susunod na lang yon. Ganyan yung ginagawa ko. Isa dito, nag-auto snap naman yan mga tropa kapag naka-silhouette studio kayo. Ayan o, kung makikita nyo yung ganyan, ibig sabihin yan, naka-center na yan, and dito nyo naman ilalagay yung pinaka design nyo, yung pinaka-bilog. Mag-auto snap yan mga tropa. Kapag naka-auto snap, ayan, center na yung mga ganyan. Syempre titignan nyo na lang din maigi. So proceed tayo dun sa isa natin design na bilog. Yung ginawa natin, transpose natin. Ayan, same lang din. Ito yung pinaka-background niya, kulay white lang, at ito naman yung pinaka-design din niya, 2.28. So ayan, at least nalaman nyo na kung papaano yung mga design dun sa pinaka-bilog. Kasi ito yung pinaka naging unang struggles ko dito sa sukat na 2.25. So pasensya na kasi wala akong molde na 1.75 at 3 inches. Hindi ko sa inyo may explain, pero ang gamit ko lang ito lang 2.25 yung pinaka normal lang na size ng button pins. And kung ako sa inyo mga tropa, kung medyo may budget naman kayo, bilhin na lang din kayo ng pinaka molde ng ibang sukat. Kasi the more na kakaiba na yun lang yung meron kayo, halimbawa ang pinaka ordinary etong sukat na to, parang mas maganda na out of this world yung availability na maa-avail nila sa inyo. So sa susunod bibili ako ng ganito. Sana nagagets nyo, no? Ang ibig ko sabihin, lahat ng mga printer shop puro 2.25 na. So para maiba, eto yung cute size, yung maliit. Dati nung nagtatrabaho pa ako sa private sector, naging guest namin yung Paymaya, and meron silang giveaway na ganito yung pinakasukat, yung pinakamaliit lang. Kaya naaalala ko tong ganitong mga sukat-sukat sa mga nakakapanood na itong vlogs na to, kung nagtatrabaho ka sa Paymaya, yes, medyo nagkaroon din ako ng mga connections dyan dahil dati ang trabaho ko nasa accounting din ako, no, sa compliance pala, nasa compliance ako na department. So ayan, naaalala ko talaga yung giveaway ng Paymaya nung bumisit sila sa company namin. Para sa template naman natin, wag na kayo mag-avail sa akin, gumawa na lang kayo, pero nasa sa inyo, kayo ang bahala. Pero ganito lang gumawa niyan mga tropa, no. Punta ka lang dito sa Silhouette Studio, tapos gumawa ka ng circle. Eto, i-click mo tong ellipse. Pagka binilog mo yan, hindi yan pantay. Kailangan mong diinan yung shape mo dyan sa keyboard. Pagka diniinan mo yung shape, magiging bilog na siya. Pwede mo na siyang i-adjust. And tandaan nyo na lang kung ano yung pinakasukat nung gagawin ninyo. So eto, ulitin ko lang mga tropa, yung pinaka-design kailangan ay nakasize lang siya ng 2.28. Eto yan. So eto, gawin nyo tong 2.28 and click nyo yung enter. Eto naman, yung pinaka-background, kailangan siya 2.637. So kuha ka ulit dito ng pinaka-circle, pindutin mo yung shift, tapos pindutin mo yung left click. So ayan nga, gayahin mo lang yung sukat nito, 2.637. Eto na yan. And yung pinaka-total, ang sukat naman nun, eto, 2.690. So gawa ka ulit, bilog, 2.690. Enter. Tapos ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko siya ng background na kulay itim, pero yung medyo faded na. Kasi eto, magiging guide mo lang to kapag ka ikakat mo na yung pinaka-circle, kagaya niyang nakikita ninyo sa video. Magpuproceed na tayo syempre dito sa paggawa ng backdrop. Yung paggawa ng backdrop, nakadepende yan sa sukat na bibilihin mo na OPP plastic. Pero dun sa OPP plastic na ginamit ko, ang ginawa kong sukat 3.5 by 2.8. So tuturuan ko kayo gumawa ng design dyan. Syempre kailangan nyo ng Canva. Etong mga way na tinuturo ko yung mga napakadali lang. Hindi nyo na kailangan ng Photoshop dito mga tropa ko. Medyo alam ko hirap kasing gumamit nyan.
And eto no, i-click nyo lang tong plus or gagawa kayo ng design, custom size. Dito baguhin nyo lang inches. Yung sa pinakalapad niya, gawin yung 2.8 and dun sa height sa taas 3.5. Nakadepende yan sa OPP plastic talaga. And syempre, dun sa pinaglagyan ko, mas mataas dun sa pinaka ginawa kong design, no? Kayo na lang yung mag-adjust dun. And dito, punta lang kayo ng elements. Pili lang kayo ng mga trip nyo na color. Sabihin nyo, yellow, gradient, yan. Enter nyo lang yan. Yung mga may mga gradient, ayan yung parang two colors na mga nagkakaroon ng blending. So halimbawa, hindi nyo trip yan, hanap lang kayo ng trip nyo na kulay. Or sabihin nyo, yellow pale. Mga ganyan-ganyan, o, diba? Medyo magandang tignan. So, ayan na. So, next na gagawin nyo, pwede kayong maglagay ng mga text. Nakadepende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. Syempre, magpapasalamat ka. Thank you. Ayan, ganyan, no? And pili ka lang ng pinaka-font na gusto mo. Anyway, sa mga gustong mag-avail ng mga Canva Pro, i-message nyo lang ako. Ito yung usually na ginagamit itong Brittany. Kasi parang ang angas nung dating nung pinaka-text niya. Yung pagka-curl ng sulat, diba? And syempre, next nyan, pili ka na ng kulay. Kung anong gusto mong maging kulay, yung pinaka-text. Nasa sayo kung anong color yung pipiliin mo, no? Minsan, ganyan, diba? Nasa sayo, nasa skills mo na kung gaano ka ka-artistic, no? Ako hindi ako masyado artistic Ganyan lang talaga ginagawa ko. And to skip this design na to, kaya nyo na yan. Kayo na lang yung mag-visualize kung ano yung kalalabasan ng pinaka gusto nyong maging backdrop. Ako ganito lang, yung logo ko lang and kumuha ako ng konting verses na naaalala ko sa isipan ko nung nag-aaral pa ako ng computer engineering, diba? So ganyan lang, napaka-simple lang kasi parang mas maganda or added factor yan sa pagbibigay natin or presentable siyang tignan kapag ibibigay nyo na, di ba? So, ayan, explore nyo na lang tong Canva. Napakaraming mga pwede nyong gawin dito. May mga ganyan-ganyan pa, di ba? Para lang mapabilis yung vlogs natin. Ayan, kayo na lang yung mag-explore sa part na to. And syempre, next naman natin, yung isa pang design na gagamitin natin. Yung kinaklamp or yung ini-stapler doon sa pinakataas ng OPP plastic. Ayan, no? Dalawa yan, baliktaran lang. Iniikot-ikot lang yan, pero isang design lang yan, mga tropa. Ayun, no? Naiikot-ikot lang yan. So, dito, ang ginagawa ko, laging nakadepende sa OPP plastic. So, yung OPP plastic ko, 3.5 yung haba niya. So, eto, 1 inch lang yung ginawa ko sa height niya. Kasi yung pinaka-total niyan magiging 2 pagka pinagsama mo yan dito. So, gawa ulit kayo dito sa design sa Canva. Custom size, palitan nyo ng inches. Sa lapad, yung width, gagawin nyo siyang 3.5. Again, nakadepende yan palagi sa pinakasukat ng OPP plastic na gagamitin mo. And sa height, ginawa ko lang 1. Ayan. Tapos create. And again, ang gagawin nyo dito, kuha lang kayo ng kulay na gusto niyo. Sabihin nyo ulit. Sabihin na lang natin orange, pale, gradient. Nakadepende sa inyo to, mga tropa. Halimbawa, ganito na lang. Or, eto. Yan, mga ganyan, no? Select na lang kayo dito kung anong gusto nyo talaga. Sample lang naman natin to. Ayan, halimbawa, eto na yung napili ninyo. So, tandaan nyo lang yung nilalagay ko dito. Thank you and printed and handcrafted by kung anong pangalan ng shop ninyo. And minsan, nilalagay ko, I'm a rep magnet, put me on your fridge. Nakadepende yan kung ano yung ikinikater ninyo, halimbawa button pins, 'di ba? Kapag rep magnet, ganito lagi yung nilalagay ko. Kasi ganito yung mga nakikita ko sa mga nagbibigay sa akin ng mga rep magnet. Halimbawa kagaya nito. Eto, rep magnet to na binigay sa akin ng kumpare ko. At syempre, ginagaya ko rin yung mga nakalagay doon. So, ini-improve ko na lang din yung mga something, di ba? So, ganyan. O, gagawa na tayo ulit, ha. Pindutin nyo yung text. Tapos, eto, syempre, laging may thank you. Lagi kayong magpapasalamat, mga tropa. Pili ulit kayo dito ng pinaka-font na trip ninyo. Halimbawa, eto na lang. Para sample lang naman Ayan, oh. So, pili kayo ng kulay. Sabihin natin kulay dilaw. Lagyan natin ng pinaka shadow niya or outline. Pili tayo dito. Eto, ganyan, no? So, kayo na lang ang mag-design, ha, mga tropa. Eto, sinasample ko lang. So, for rep magnet, gayahin nyo lang to.
I'm a rep magnet, put me on your fridge. Yan, ganyan, di ba? So, baguhin nyo na lang ulit yung pinaka-text, yung pinaka-font style niya. Nakadepende na sa yan mga tropa ha. Etong sinasabi ko ha. Ayan, mga ganyan-ganyan, nasa sa inyo na yan. And syempre, kapag naagawa na kayo, ida-download nyo lang yon. Eto, share, click nyo to, and download. Ayan. Tapos nyan, ilalagay nyo na siya dito sa Silhouette Studio. Ito yung ginagawa ko paminsan. Naka-general na siya or parang universal na yung nilalagay ko. Ayan o, ganito na. So kapag na-i-drag and drop nyo na siya dito sa Silhouette Studio, kukuha lang ako ng copy nyan. Sabihin nyo copy paste or ida-drag nyo yung mouse nyo, pipindutin nyo yung alt na button. Eto, ipapaikot nyo lang siya ng ganyan. Para ganito na yung kalalabasan niya. Ayan o, tapatan dapat siya. And kapag ka tinupi, mababasa ng maayos, di ba? Ayan o, ganito yung pinaka-setup. Ayan, ganyan. Basta ididikit mo lang siya ng ganyan, magkatapat. Ayan o. Di ba? So, ngayon, alam nyo na yung mga kailangan natin ng mga peripherals, alam nyo na yung mga design. And sa pagbaback-to-back printing naman, kailangan meron din kayo pang iba pang design sa likod eh. Nasa sa inyo kung ano yung ilalagay nyo na design din sa likod. Mas maganda back-to-back yung design ninyo. So, ang ginagawa ko, pag nagbaback-to-back ako dito, idadrag ko lang siya dito, tapos, kiniklik ko etong pinaka-align center niya. Ayan. And syempre, kapag nagbago ulit ako na design para sa likod, naglalagay ulit ako dyan. Ganun lang ulit ginagawa ko, sinesenter ko lang ulit. Kung mapantay yon mga tropa, ganun lang. Tapos piniprint ko na, nagpiprint na ako, back to back na yung kalalabasan nun. So syempre, tignan nyo rin yung pinaka-design kung magsasakto siya. Pero sa akin, ganyan, nagsasakto lang talaga yan. So syempre, pag nagprint na, ibabaligtad mo lang yon. Tapos dun ka naman sa kabila magpiprint. Ganun lang kadali mga tropa. And syempre, nalaman nyo na yung pagdi-design. Nalaman nyo na yung kung paano yung gagawin kapag rectangle or square. Gagamitan natin ng ChatGPT. And alam nyo na rin yung backdrop. At alam nyo na rin yung ginagamit dito sa pinakatakip ng ating OPP plastic. Na ituro ko na kahit papano yung pag back-to-back printing. Proceed naman tayo sa printing. So syempre, ako using pigment ink, ang ginagawa ko dito, piniprint ko lang siya at ginagawan ko siya ng color correction. A4, syempre, usually, paper type natin, ginagawa ko laging matte. At dito, hinahay ko yung pinaka-quality niya. Sa mga nagpiprint using dye ink, pwedeng standard lang. Pero make sure na naka-paper type kayo ng Epson matte. Huwag kayong gagamit ng plain paper kung magpiprint kayo dyan sa mga original ink yung gamit nyo na dye ink, diba? Laging Epson matte. So for color correction, ginagawa ko, sineselect ko lang to and etong controls, RGB 2.2, and dito minsan ginagawa ko siyang negative 5 yung brightness niya para medyo tumapang yung kulay. And dito naman ginagawa ko magenta, dinadagdagan ko lang siya ng 5. Ako ang ginagamit ko pigment ink Hansol. So ayan, print nyo na. Hindi ko na ipapakita yung pag-print kasi alam nyo naman na yan mga tropa. Same lang din yan ng settings ko sa mga backdrop, sa mga ganito. Pero kung dye ink ang ginagamit nyo kahit wala ng color correction mga tropa, make sure yung paper type ay naka Epson matte. Nasa sa inyo kung gusto nyong i-high. Pero wag nyo lang i-high pagka naka original dye ink kayo. For pigment ink lang yon para mas maganda kasi mas mura yung pigment ink. Okay na okay lang i-high yung settings niya. So, proceed na tayo sa actual na. I-voice over ko na lang para okay na okay yung vlogs natin. Ito yung gagamitin ko na photo top, yung broken glass na holographic. At syempre, ito naman yung pinaka-design natin. Para sa video tutorial kung paano gumamit ng Phototop, ilalagay ko na lang sa description yung link para naka-separate video siya. Pwede siyang gamitan ng squeegee, kagaya ng itinuro ko sa intro, or pwede kayong gumamit ng cold lamination sa inyong mga machine. Ito yung pinaka-button pin machine ko mga tropa ko, and kung mapapansin ninyo, medyo merong isang malalim at medyo meron namang mababaw lang. Dun sa mababaw, dun natin ilalagay yung pinaka-lata. At eto naman yung gunting na gagamitin natin na panggupit dun sa ating pinaka-design para mag-form ng circle. Kung natatandaan nyo, gumawa tayo ng pinaka-outer part niya, yung medyo merong shadow na kulay itim,
ayun yung pinakagugupitin natin. Or pwede nyo rin siyang yung pinaka mismo yung magiging guide ninyo. Pwede kayong gumamit ng platter cutter kung anong available sa inyo dyan, Cameo, Kuyi, or kung ano pa man. Pero dito, mas gusto ko na kinakat lang siya mga tropa para syempre hindi naman lahat merong platter cutter. Para makita nyo rin na pwedeng gamitin yung gunting at makaklamp naman yan at perfect din yung pagkakaklamp nyan kahit hindi bilog na bilog yung inyong magagawa dito. Basta yung pinakakulay itim, ayan yung magiging guide ninyo mga tropa ko. Tandaan nyo yung pinakasukat na shinare ko. Pwedeng 2.7 yung pinaka-outer, pero ako mas gusto ko na 2.690. Mas mapapadali kayo kung meron kayong platter cutter, pero pinakita ko pa rin na pwede yung gunting. And dito na tayo sa pinaka-machine. Kung makikita nyo, eto yung lata. Hindi kayo dito maglalagay sa malalim. Doon kayo maglalagay sa mababaw na part at masusukat nyo yan dito kasi same na same yan ng pinaka molde niya na 2.25 and ilalagay nyo na sa pinaka top niya yung ating design. Kung hindi kayo gagamit ng photo top, kung glossy lang, ang gagamitin nyo yung kasama na film netong mga binili natin na lata ng ating button pin. Dito sa ating unang press, dapat hindi nakatusok dun sa pinakabilog. Ganyan yung gagawin nyo sa first press. And sa pangalawang press, dun nyo na siya isasakto. Pagka inikot nyo to pabaligtad, kailangan nakalusot na siya para mag-clamp yung pinaka-design natin dun sa lata. Ganyan. So, ulit-ulitin nyo na lang yan. Una, hindi dapat nakatutok. Pangalawa, nakatutok na. Kagaya neto, dito na tayo sa pangalawang part. Gagamitan na natin nung pinaka nakalagay sa likod niya or yung backplate, plastic backplate. Ganyan dapat yung pagkaka-set up natin. Ibaon nyo ng maayos at ganyan, ikot nyo siya. Kung nakita nyo, wala na yung pinaka nasa design natin. Ngayon, itutusok nyo na, dapat nakalusot sa butas. Kagaya nung tinuro ko nung una. Ayan, clamp nyo ng ganyan. And meron na tayong button pin. Ganyan lang kadali. So ulitin lang natin, maglalagay muna tayo ng pinakalata and ilalagay nyo yung design na meron nang nilagay kayong photo top. Kung walang photo top, ang ilalagay ninyo yung pinaka-film nila na transparent. Tapos iikot nyo na to. Dahan-dahan lang din dito sa pag-ikot para hindi sumablay yung design ninyo. At dapat hindi nakatusok yung pinakasentruhan niya dun sa butas. Press nyo ng ganyan and iikot nyo na. Pero bago nyo iikot, syempre ilagay nyo muna yung pinaka-plastic backplate niya. Dapat nandyan sa pinakataas yung pinaka pang-clamp dun sa kung saan siya ipipin. Ikot nyo lang ulit siya, dapat nakasentro na dun sa pinakabutas para mag-lock or mag-clamp ng maayos. Sa pag-press mga tropa, medyo makukuha nyo yung tamang-tamang power doon. Kasi minsan kapag 100 or 200 na yung nagagawa nyo, ang sakit na sa braso. Sa totoo lang. And minsan sa totoo lang, hindi nyo maiiwasan na magkaroon ng problema. Pero dito sa ginagamit ko ng mga lata na to, okay naman. Siguro out of 100, may dalawa akong error. Kung nakikita nyo sa camera, yung part na may kulay puti, dun sa pagka-press natin, ayan yung hinipo ko. Pwede nyo pang lagyan ng design yon, pero ituturo ko na lang yon sa susunod. At eto naman yung pangalawa natin na design, gugupitin ulit natin siya dahil hindi ko siya ginamitan ng platter cutter. Mas mabilis kung meron kayong platter cutter, pero okay lang yan. Ganyan lang yung gawin nyo, dahan-dahan lang yung pagbilog. Pero okay lang din kahit hindi siya bilog na bilog, kahit medyo may kanto-kanto, pero dapat yung pinakasukat eksakto nung tinuro ko kasi kapag konting may sobrang sukat doon, pangit na minsan yung pagkakaklamp niya or minsan naman kulang yung pagkakaklamp, hindi siya maayos. Kaya make sure na okay yung sukat ninyo dun sa tinuro ko, ganun lang yung gawin ninyo. And syempre kuha lang tayo dito ng pinakalata, ilalagay ulit natin dito sa ating machine. Ito yung ating lata. China yung ganito kong binibili. Meron naman din local, try nyo na lang din, no? Ayan, ganyan lang. And ilagay nyo yung design ninyo na may photo top. Tapos ipihit lang ninyo dyan. Kailangan ganun na nakatapat. Tapos magiging nakabaligtad sa'yo. Dito, isasaliwa mo yung pinakabutas. Dapat hindi siya masushoot. And lalagay mo na yung pinaka backplate niya. Dapat ganyan din. Yung pinaka parang pardible nasa ilalim. Diin mo lang siya ng ganyan. Kailangan maayos and ikot mo, nawala na yung ating design, tapos i-shoot mo yung pinaka-guide niya para mag-clamp.
Ayan, and syempre meron na tayong button pin. Ganyan lang kadali mga tropa, kitang-kita nyo naman yung ating holographic effect. Next na tayo sa packaging. May mga OPP plastic din na walang adhesive kagaya neto dahil nagbebenta-benta rin ako ng mani, kaya meron akong mga ganon na plastic. Pero mas maganda yung merong adhesive. And eto naman yung ginagamit ko na pambutas para merong lalagyanan yung pinaka-clip niya sa ilalim para maganda yung pagkaka-present natin. Ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos isushoot ko na dyan yung pinaka-button pin. Kung mapapansin ninyo, dun sa ating pinaka-backdrop, ginawan ko na rin siya ng corner edge. Kinat ko na yung pinaka-corner edge niya. Pwede rin kayong bumili nung ganung puncher para makikita nyo hindi siya patulis. Ayan o, and lalagay na natin siya sa pinaka-plastic. Pinalitan ko lang yung plastic na ginamit ko. Ito ay merong adhesive, kung baga meron siyang pinaka-lock. Kung makikita nyo, di ba, mas maganda or mas presentable tignan kapag ibibigay na natin kay customer. Yung customer ko nga pala dito, ito ay ibibigay nila or giveaway para sa kanilang organization sa school. Halimbawa ay org ng IT, di ba? Ito nga yung nag-avail sa akin. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Dito sa backdrop, ang ginawa ko talagang back-to-back printing. Kung nakikita nyo yung kulay dilaw. At ito naman yung magiging lock natin, yung tinuro ko sa inyo kanina. Tapos ilalagay nyo lang siya dyan. And syempre kailangan nyo dyan ng stapler para ma-lock nyo siya. Once na matapos to, pwede nyo na siyang ibenta or kung pangbenta ninyo or nasa sa inyo kung yung customer nyo for bulk order. Pero isa to sa mga magandang pang display sa inyong mga shop or kung meron kayong mga coffee shop or kahit na anong shop, gawa kayo ng mga personalized na ganito. Sobrang benta neto mga tropa. One time meron akong napuntahan na kapihan, kung makikita ninyo, ibang iba talaga kung merong backdrop, pero nasa sa inyo kung ano yung diskarte ninyo. At meron din silang tinitindang mga fin. I'm gay? No, I'm a cool dad. So message na lang kayo sa Facebook page natin kung meron kayong mga katanungan or kung gusto nyong mag-avail ng mga printing template or Canva bundles template natin or kung gusto nyong magpa-install ng Adobe Photoshop. So dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang